Okay, dahil ang laws of exponent ay connected sa radical expression, we are going to learn transforming rational exponent to radical form. Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Magmula sa rational exponent, papunta sa radical form or radical expression. Okay, mababasa natin dyan sa taas yung rules. If x raised to m over n, kung itatransform mo yan sa radical form, yan ay magiging the nth root of x raised to m. So, i-apply natin yan dito sa unang example natin, yung x raised to 1/2 or 1 over 2. Ang mangyayari dyan, kung itatransform natin yan sa radical form, ay magiging ganito. Okay, x. Okay, bakit nawala yung mga numbers? Okay, etong 1, mapupunta dito as exponent. So, hindi na kailangan isulat. Dahil may invisible 1 yan dyan. Ngayon, eto naman 2, mapupunta rito as index. Okay? Index ang tawag dyan, ano? Hindi na kailangan isulat. Okay? Hindi na kailangan isulat yan, ano? Pag nandito yung 2. So, ang base dyan ay square root of x. Okay? Ganyan yung pagtatransform. Okay. Dito naman sa isang to. Sa isang example na to. Mangyari dyan ay 27, tapos gawa ka ng radical symbol. Dito naman yung 1, syempre hindi mo na ilalagay dyan yung 1 exponent. Pero itong 3, kailangan mo yan ilagay dito as your index. Yan. Index ang tawag dyan, ano? Sa number na maliit na nandito sa may radical symbol. Ang basa dyan ay the cube root. Ito naman, the square root. Ayan. O, sulat natin yan. Okay? Para may introduction na tayo sa radical expression. So, ito yung tinatawag nating, sige, lagyan na natin. Ang tawag dyan ay index. Para may introduction na tayo sa radicals. Okay? So, etong turito, which is, pwede namang invisible na lang yan. Hindi na nilalagay yan. Automatically, it means meron yan diyang 2. Okay? Tapos ito rin, automatically, it means meron yan diyang 1. Okay? Ayan yan, no? May 1 kasi doon. Okay, yan yung index. Okay? Ito yung tinatawag natin, radical symbol. Ang tawag naman dyan, yung nasa loob na to, okay? Para magkaroon na tayo ng introduction to radical expression. Ang tawag naman dyan ay, ito, dito natin. Ang tawag dyan ay radicand. Okay? Ayan. Yan ang tawag dyan. Radicand. That is a radicand. Ito yung index, yung maliit. Ito naman radicand, yung nasa loob ng radical symbol. Ayan. So, dagdagan pa natin yung example natin. Ito naman ang i-transform natin sa radical form. So, meron siyang rational exponent. So, gawin natin dyan. Gawa tayo ng radical symbol. And then, etong 4, ilagay natin dito as index. Tapos, lagyan natin ng parenthesis kasi lahat sila ay affected ng exponent na 3. Ayan. Dito natin nilalagay yung exponent na 3. Okay? So, ayan. Yan yung paraan, ano? Kung paano natin i-transform yung rational exponent to radical form. Ngayon, eto. Pansinin natin ito, yung number 5 ay wala sa loob ng parenthesis. Lahat lang ng nasa loob ng parenthesis ay siyang affected nitong rational exponent na 1/3. Kaya, yung 5, ilalagay mo siya sa labas. Hindi siya pwede sa loob, no? So, ingat dyan. Okay? So, AB. Okay, dahil 1 lang naman yung kanyang exponent, hindi na kailangan maglagay ng parenthesis. Pwedeng AB lang. Okay? Tapos, ilagay mo rito yung index na 3. Okay, ang basa dyan ay 5 times the cube root of AB. Wala nang parenthesis to kasi 1 lang naman yon, ano? Okay, 1 lang din ang exponent niyan. Okay. Okay, handa ka na bang magsanay? Laging tatandaan, sa math ay hindi huhusay. Kung hindi ka, handang pagsanayan.